Nakita ko na palunok ng laway ang lalaking si Rodel. Nang makita niya ng malapitan, ang matatayog kong bagay na nakahulma sa manipis na bestida at dikit na dikit dulot ng basang damit. Ay, Kwan, Mrs. Tatanungin ko muna ang kasama ko tungkol dyan, sabi ni Rodel. Sige, sana ay mapagbigyan niyo ako, sabi ko sabay kamot ng aking leg na parang hinaakit siya. Daling ito naglakad patungo sa kasamang nasa labas at tinawag para pumasok ng bahay. Nakita kong nag-uusap ang dalawa at kalaunan ay lumapit sila sa akin. Mrs., nakausap ko na siya. Mukhang mahihirapan tayo sa discount. At yun ang kontrata kay boss. Sagot ni Rodel. Hay, sayang naman. Sabi ko na lang, sabay kamot sa aking binti. At doon ay umaangat ito at lumantad sa dalawa ang maputi at makinis kong bahagi doon. Napatitig ng mabuti ang isang lalaki na si Valentine. Medyo may edad dito kaysa kay Rodel. Ito siguro ang masusunod sa mga bagay-bagay. Afwan, Mrs., baka gusto mo kami na lang ang sisimento sa butas ng septic tank nyo, sabi niya. Nagdikit ang kilay ko at hindi ko alam ang ibig niyang sabihin. Ang tinutukoy ko, Mrs., ay sisirain namin ang sahig ng lugar na aming tatrabahuin. Ang kontrata ng pag-aayos noon ay hindi na parte namin. Kumbaga, sa inyo na yun. Pero kung hihingi ka ng discount, ay baka pwede ka namin mapagbigyan. Sa ganoon na bagay, paliwanag niya. Pero dapat pag-usapan nating mabuti kung bakit namin gagawin yun. Lugi naman kami, sabi ni Valentine na nakatutok pa rin sa aking binti. Paano yan? Anong may tutulong ko sa inyo para matulungan niyo akong makamura sa gastos? Tanong ko. Naglakad ang lalaking si Valentine at tumakbay sa akin. Alam mo, Mrs., veteran na kami sa ganitong gawain. Ang gagawin mo lang ay haalalayan kami sa lahat. At tapos na, sabi niya, sabay kindat kay Rodel. Hindi ko makuha ang ibig niyang sabihin. Pero may tinutukoy ito kay Rodel. Oo, sige, payag na ako sa lahat na gagawin. Madaling sagot ko. Ayos kung ganon, sagot ni Valentine. So paano, Mrs.? At nagkakasundo na tayo Kami na mag-aayos sa sisirain namin. At ikaw na ang bahala sa amin. Sabi naman ni Rodel, sabay kindat sa akin. Tila kinilig ako sa gawin ni Rodel sa akin. Doon ko lang napansin na gwapo pala ito at mukhang kaedad ko lang yata. Si Valentine lang ang mukhang mas matanda sa amin.
Sige, Mrs. Tatawagin ka na lang namin at ihahanda na namin ang mga gamit, sabi ni Rodel. Kaya lumabas na ako ng bahay at bumalik sa likod para ipagpatuloy ang aking paliligo. Iniisip ko ang aking gagawin para mapagbigyan ang mabilis na pagtatrabaho. Hindi ako nasabihan ni Mr. na wala pala sa usapan ang pag-aayos ng sisiraing sahig.